The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning! Wow, ang taray siya. Sleeveless ba tawag dyan? Hindi mo kaya. Oo, hindi ko rin Bawal alam anong talaga. tawag dito, Pastor eh. Nakita mo pa yun, Pastor ah. Oo nga eh. Nanibago ako dahil hindi ka nakapang ano ngayon. Anong Hindi. tawag ni Ted? Madalas Nakapang kasi ano? nakaano talaga ako, balot ako Balot. dito. Minsan nga mata na lang kayo. kita, di ba, Pastor? Bawal Anong ginawin term ni si Chacha, Manong Ted? Pastor. O, kasi ginawin ako, Pastor. Oo, ngayon medyo mainit dito. Mainit, oy, pero ito, Pastor Jeff. Meron tayong letter sender, si Eric. Ay, naku, maraming makaka-relate dito Oy, sa liham Good niya, morning Pastor muna kay Jeff. Poy. Poy, good Good morning, sir. Pastor Jeff. Saktong-sakto, Pastor, dahil si Popoy mismo ang magbabasa ng sulat natin Yeah. for Anong Say Mo, Brad. Popoy? Alright, go ahead. Brad Jeff, ako po si Eric, 41 years old at aktibong nagsaserve sa church. Sumulat po ako ngayon dahil may tanong ako sa isipan ko. Pastor, bakit ang mga taong hindi pala simba at tila hindi naman nagsaserve kay Lord ay parang mas masaya pa kaysa sa mga sumusunod sa Kanya? Araw-araw ko pong nakikita sa social media ng mga kaibigan ko at maging mga kakilala ko sa trabaho, yung mga post nila ng karangyaan sa buhay. Lalo na ngayong Pasko, nakikita ko sila nakabi-kabilang mag-shopping at kung saang-saang lugar na namamasyal. Sila yung mga hindi naman nagsisimba pero bakit sila pa yung parang ang gaan ng buhay? May pera, may pang-travel, may masayang pamilya at parang walang stress na iniinda. Pastor, nakakainggit po sila. Samantalang kami pong nagsusumikap na sumunod kay Lord ay parang laging may hirap, may sakit, may problema sa pera, may gulo sa pamilya at parang walang break ang trials. Minsan napapaisip ako, ano ba ang dahilan ng pagsunod sa Diyos kung tila kapalit ay panay paghihirap? Worth it ba talaga ang maging faithful? O baka mas madali ang buhay kapag wala kang sinusunod na standards? Ako kasi, iniisip ko palagi kung pleasing nga ba kay Lord ang desisyon ko. At dahil doon, madalas nakokompromiso ang sarili kong convenience. Anong say mo, Brad? Eric. Grabe. Iba dating ni Poy pagka nagbasa. Oh. Parang gusto ko ng ano, parang ikaw na mag-advise. Ang ganda ng pagkakabasa mo. Si Chacha, maiiyak ka eh. Oo, mapapaiyak natin. Pero ito nakakaiyak naman din Yan, talaga, okay, Brad okay. Jeff, yung ganito na nagsisilbi ka, tapos parang ikaw pa yung hirap, samantalang sila mga hindi pumupunta, sumasamba sa simbahan, sa sambahan, parang sila pa yung nakakaluwag-luwag sa buhay. Alright, sige. Try natin sagutin yan, Kuya Eric, sa more than 15 years of being a pastor na witness ko rin yan. Batiin ko lang muna Kuya D's Kitchen sa Bagpi, Taytay, Tiangge. Kuya Dino Calderon, nakatune in ang buong kitchen niya sa atin. So thank you for tuning in. Alam mo Kuya Eric, una salamat sa tapang mo magsabi ng totoong saloobin mo. No? Hindi mababaw yung tanong mo. Actually, biblical yan. Merong group of people din sa Psalm 73 na sinulat ni Asaph. Nagtatanong din siya. Sabi niya, alam mo, sabi dun sa Psalm 73, muntik na akong madapa in terms of yung walk ko sa Lord. Muntik na ako matisod. Muntik na ako mag-backslide. Kasi nakikita ko yung mga arrogante, mga masasamang tao, mga corrupt na politician, pat sila pa yung maraming ari-arian, parang hindi sila nagkakasakit. Sabi, halos madulas ako sa aking paglakad sa iyo. Dahil naiinggit daw siya, no? Sa ginhawa ng mga taong walang takot sa Diyos, samantalang siya may takot, bakit siya hindi ganun karangya yung buhay? So, Kuya Eric, baka makarelate ka. Unang-una, yung mukhang masaya, baka naman hindi totoong masaya. Unang-una, wag ka masyadong maniwala sa social media. Okay, yung mga bakasyon dyan, okay, maaring may breakdown naman. Maraming ang sumikat na mga studio na papalabasin, nasa abroad, nasa private jet, pero nasa studio lang, at talagang wala rin makain yung vlogger. So, huwag kang masyado naniniwala sa social media kung yun ang nagdudulot sa iyo ng inggit, baka bawasan mo. Hindi lahat ng ngiti, masaya paggabi yung tao na yon. Hindi rin lahat ng success, legal at moral ang pagkaka-acquire ng success. So marami mukhang masaya pero may kapalit yan.
Okay? Sa tagal ko nagpapastor, nagugulat na lang ako. Gabi, all along pina-follow kita. Paala ko sa social media mo, ganito, ganyan. Nagpapa-counsel dahil broken marriage. May mga guilt na tinatago, may anxiety na tinatakasan, kaya sa social media pinapalabas nila. Pangalawa, Kuya Eric, ang pagsunod kay Lord ay may cost. May kapalit yan. Hindi pwedeng sumunod kay Lord. Sabi nga, carry your cross daily, sabi nga. So totoo, Kuya Eric, na mas mahirap yung may standard, mas mahirap yung may konsensya ka, mas mahirap yung meron kang conviction, pero ayaw mo rin naman na wala ka nun, tapos ang ending mo, yung pasaporte mo kakancelin, di ba? Ayaw mo naman yung wala kang standard, wala kang conviction, pero nagtatago ka ngayon sa batas. Sabi nga sa Matthew, wide is the gate and narrow is the road that leads to life. Malapad daw yung gate sa mga makasalanan, pero yung mga papunta ron sa buhay na walang hanggan, talagang makitid yan eh. Kaya ang meron akong verse sa'yo, Kuya Eric, sa Hebrews, sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, from beginning to an end, dadaling ka ni Lord. Pagka nakafocus ka kay Jesus, ang ending mo, eternal life. Pagka wala si Jesus, ang ending mo, temporal life. Ang totoo kasi, Kuya Eric, hindi comfort ang pinramis niya, kundi presence niya. Hindi kailanman nangako si Lord na problem-free life. In fact, sabi nga niya, in this world you'll have trouble. But take heart, I have overcome the world. So Eric, kung akala mo ang buhay Kristiyano magsasaya ang buhay mo, Jesus did not come to make you happy, but to make you holy. Because sabi sa Bible, without holiness, no one will see the Lord. Ulitin ko yan. Akala mo, ang goal ng buhay, dito ako masaya dito ako lumiligaya kaso may asawa yung jowa mo masaya naman kami kaso may asawa nga. Hindi ngunit masaya ka tama. It doesn't mean you're happy, you're right. Because you can be happily wrong. So mag-ingat tayo, hindi ngunit masaya, gusto ni Lord. Ang goal niya to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So Kuya Eric, as I end, maging tapat ka lang kay Lord. Focus ka kay Lord. Ibalik mo yung focus sa Kanya. Paalala mo sa sarili mo kung sino ka, that you are a dearly loved child of God. So final words, Eric. Minsan mukhang mas masayang walang Diyos kasi walang hirap. Pero tandaan mo, pagdating ng araw, sa impyerno, hindi magiging masaya ending nila. May kwento sa Bible yan, but that's another story for another day. Hindi mo gusto yung mapunta sa impyerno. Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Panginoon, tulungan mo si Eric, 10 ng mga nakikinig ngayon, including myself, na laging mag-focus sa'yo, laging i-focus ang attention sa'yo. Lord, napaka-crafty ni Satan. O-offeran niya kami, maaaring hindi kasalanan, magiging busy lang kami at malalayo ang atensyon sa'yo. At later on, magugulat kami, ang layo na pala namin sa'yo, napabayaan namin pamilya, napabayaan namin ang aming asawa, aming kalusugan, dahil sobrang paghahabol ng karangyaan sa buhay. Tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng contentment. At tulungan mo kami, Lord God, just to have you, we have everything. Thank you, Lord God, kay Kuya Eric na naglakas loob para mailabas ang kanyang damdamin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Jeff. Maraming salamat. Bukas, magbabalik na. Tapos na magbalot ng regalo natin. Si Sir Ted. Si Manong Ted, babalik na daw bukas. Baka nanonood yun sa atin ngayon. Thank you so much, Pastor. Tsaka iniwan ko yung regalo ko sa inyo dyan ni Ted. Ay, oo, nakita ko. Nasa paper bag. Padala yan ng Worship Generation. Yun yung aking partner sa book na I just launched. Kung hindi nyo pa po nakukuha yung libro nyo pang regalo, Popoy, 200 pesos lang to. Yun. This is the devotional na sinulat ko. Oo Dahil naman. araw-araw ako may devotional dito sa Ted Filon. So sinulat ko na siya into a book, 30-day devotion. Ang dali lang po niyang hanapin. Punta lang po kayo sa worshipgen.com. It's available online. Sa mga nasa abroad po, nasa Amazon din siya. Jesus Said by Pastor Jeff Eliscopides. Or hanapin niyo po sa Facebook si Pastor Jeff or sa Instagram para magtanong po kayo kung paano makaka-avail nitong Jesus Said book ni Pastor Jeff. Thank you so much, Pastor Jeff. Happy Tuesday bukas. Midweek na agad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!